Sa Usapang Legal. Usapang Legal. Good evening! Kamusta po kayo? Hello po! Hello world! Siyempre, magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama niyo na po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Kamusta po kayo? Medyo malamig ang panahon ngayon. Kaya medyo malamig din ang pag-uusapan natin. Ito po ay may kinalaman sa malamig na relasyon ng mga magkakapatid kapag ang kanilang magulang ay sumakabilang buhay na at merong mga naiwang properties. Sabi nila, hindi naman talaga mahirap sana na pag-usapan ng magkakapatid ang naiwang properties ng magulang. Ang problema, may mga marisol. Sabi nila kapag merong hindi kadugo na nangialam sa relasyon ng mga magkakapatid, doon talaga hindi nagkakaunawaan. Sino pa yung pinaparinggan ni Attorney ka? Siyempre po yung mga yung mga misis o kaya mister na napang-asawa po ng mga magkakapatid, no? I understand, iba-iba kasi interest. Siyempre, tinitignan pa rin, no? Gusto nilang magkaroon, no, ng interest dun sa property para din sa kanilang pamilya at ganun din, no, especially sa kanilang mga supling o kanilang mga anak. To the point na hindi na nagkakaintindihan ng mga magkakapatid. Halimbawa, classic example, itong ating topic ngayon, kung ang property po ng mga magulang ay naisangla, no? We're talking about mortgage. Naisangla sa isang tao, naisangla sa bangko o kaya naisangla sa financial institution. Kung isa sa mga magkakapatid ang tumubos ng property, automatic ba na siya na ang may-ari ng property? Kasi ganun po kadalasan ang mga pinag-aaway ng mga magkakapatid. Halimbawa, no, ang kanilang magulang ay may naiwang ilang hektaryang lupa o kaya house and lot, no? At ito po ay nakasangla. Siyempre sa kanilang mga magkakapatid. Sabi nga ng aking nanay, sa magkakapatid daw parang ang buhay nila ay parang daliri. Bakit ko nasabi yun? Sabi ng nanay ko, ang buhay ng magkakapatid ay parang daliri. May iba dyan, umaangat ang buhay, may iba na hindi masyado. So hindi pantay-pantay. Yung mga bilyonaryo nga nating mga kilalang pamilya dito, hindi naman pantay-pantay ang kanilang level ng karangyaan. Merong pinakamayaman, may mayaman, sobrang yaman. So sa mga magkakapatid, may nakaka-alwan, nakaka-LL, LL? Nakakaluwag-luwag. Pero meron ding kapatid na hindi masyado. So ganun po, no? Ang tanong, yung nakakaalwan o kaya nakakaluwag-luwag pagdating sa pinansyal, syempre may magandang trabaho, may magandang business, malaki ang puhunan. Merong sapat na income, may sobra pa nga. At sa kanila magkakapatid, ito ang may kakayanan na tumubos dun sa property ng magulang. Kapag natubos niya ang property, yun na, no, parang meron na siyang connotation na siya ang may-ari ng property dahil siya ang tumubos, no? At walang kakayanan ng kanyang mga kapatid na tubusin ang property. At kung hindi matutubos yon at kundi dahil sa kanya hindi matutubos yung property, edi wala ding saysay ang property. Ganon. Dito na po nagkakaroon ng hidwaan, ng gulo, ng hindi pagkakaunawaan ang mga magkakapatid. Alam niyo po, no, sabi nila, mas maigi pa na walang property, no? Walang pinag-aawayan. Merong advantage tsaka disadvantage, no? Ang pagkakaroon ng property po kasi, no? Maganda rin po ito dahil, again, kahit sa anggulo mo tignan, problema man, pero maaaring makakuha ka ng income dito sa property na to. Halimbawa, pag binenta yung property, di may share ka, di ba?
At alam nyo naman po, no, tandaan nyo kapag halimbawa ay may namamatay po na may-ari ng property, so kailangan pong isettle ng mga tagapagmana or legal heirs ang property. Ano ibig sabihin nito? So kailangan magkaroon ng extrajudicial settlement of estate o kaya naman po pag hindi nagkakasundo, judicial settlement of estate. Lalo na kung wala nga pong mga creditor o kaya nabayaran na ang creditor katulad nito, no, yung pinagsanglaan at pwede nang ayusin kung papaano ba ang gagawin na pagmamay-ari ng naturang property, no? So, sino ba ang magmamay-ari? Kayo bang magkakapatid ay magkakasundo na i-waive ang kanya-kanyang share para sa isang kapatid at siya na lang ang magpa-title ng property? May mga ganun pong usapin, no? Basta importante, nagkakasundo-sundo ang magkakapatid. Kasi kung hindi po, dadaan po yan sa korte doon sa tinatawag natin na judicial settlement of estate. Napakaswerte naman ng mga walang kapatid pero may mga naiwang properties ang magulang dahil ang kailangan lang nilang i-execute ay yung affidavit of self-adjudication or affidavit of sole heir. Ibig sabihin, siya lang, ina-adjudicate niya sa kanyang sarili ang mga properties na naiwan ng kanyang magulang bilang siya lamang ang tagapagmana ng kanyang mga magulang. Tandaan po ninyo, no, sa ating succession, yung manahan, no, lagi pong unang priority yung mga descendants. Okay? So kung halimbawa ay may anak, excluded na agad, hindi nakasali yung sa pataas yung mga magulang, hindi na sila magmamana, at lalong hindi na rin magmamana yung mga collateral relatives. Ito yung mga kapatid nung namatay. Ang problema kasi naman, doon sa mga kapatid nung namatay, kahit may anak po, no, at halimbawa yung bata ay wala pa sa tamang edad, so feeling nila, no, sila ang tagapagmana nung kanilang kapatid na namatay, which is hindi po, which is wrong. Mali. Kayo po ay collateral relatives po. Kung meron pong descendant, kung halimbawa may anak or apo po yan, yun po ang magmamana. Okay? Yun po ang rule sa ating succession. Alam niyo po, pag manahan ng pinag-uusapan, may kinalaman sa mga lupa, properties, ayan, yung mga magkakamag-anak, no, nagkakaroon ng lamat ang kanilang relasyon. Katulad na lamang dito, pag halimbawa din, no, ito, panganay tumubos. Paano naman kung ang pinaglalaban ng bunso, no? Sabi niya, tama, ikaw ang tumubos niyan. Pero sa akin, ibinilin ang property na yan, no? Sabi sa atin ng mga magulang natin nung sila pa'y nabubuhay, ang bahay at lupa na ito, na ating ancestral house, ay mapupunta sa bunso. At kami din ang nag-alaga nung bago mamatay si mama at papa. At wala kayong pake nung time na sila po ay nangangailangan ng tulong, kami lahat nag-asikaso. So doon na, no, nagkakasumbatan na. Namin ang sinasabi, no. Tapos meron pang ibang kapatid, nakikisaw-saw din, sinasabi na hindi dapat yan, dapat hati-hati tayo. Pakialam naman namin kung ikaw nagbayad ng property, no? At sabihin naman pakialaman na namin kung ikaw yung bunso. Ganon, no? Kalungkot. So sad talaga. Ito po ay nangyayari, realidad ng buhay, no? Na nag-aaway ang mga magkakapatid kapag nag-goodbye earth na ang kanilang mga magulang, no? Kaya very seldom, dapat sa totoo lang yung may kakayanan, no? May kapasidad. Siya yung nagmi-mediate, no, sa mga kapatid at hindi yung parang siya pa yung mangangamkam o kaya yung parang i-adjudicate sa sarili niya porque siya yung may kakayanan at nakapagtubos ng property. Tandaan po ninyo, no, kapag halimbawa, no, bago kayo magkaroon ng extrajudicial settlement of estate, kailangan bayaran ang creditors. Sabi nga, 'di ba, kapag nagsisettle ng extrajudicial settlement of estate, dapat walang utang,
ang mga magulang. Pangalawa, syempre, kailangan walang last will and testament. So kung walang last will and testament, pero may utang, no? Ibig sabihin, ano ba yung mortgage? Alam natin yung mortgage, para makapangutang ka, isinasangla mo yung isang property, whether real property or personal property. When we talk about personal property, yung mga sasakyan, ano? Jewelries, no? Ito, real property, di ba? Bago kayo maghatian, doon sa mga naiwan na properties ng inyong mga magulang, kailangan munang isettle. Okay? Isettle ang mga utang ng ating mga magulang. Hindi po yan nagiging extinct, nawawala ng parang bula. Ang pagkakaalam kasi ng iba, may utang yung magulang mo sa akin, kailangan bayaran nyo ako dahil may properties pala kayo. Sasabihin ng mga anak, ang magulang namin ang may utang sa inyo. Hindi kami, kaya wala kaming pakialam sa utang. Ay, hindi po. Pag may properties po, kailangan satisfy muna, no? Yung utang. Bago kayo mag-settle, no? Ng estate. So, ito na, no? Paano masisettle yung estate, no? So, bayaran nyo yung pagkakautang. So, kung halimbawa, ang property ninyo ay worth 5 million. Tapos 4 po kayong magkakapatid. May utang ang nanay nyo na 1 million at kinulateral ang inyong properties, no? O property, house and lot, tsaka kasama yung ano. Ngayon, may nagbayad. Si panganay, o kaya kahit sino sa magkakapatid, binayaran yung 1 milyong utang. Automatic ba na siya na ang may-ari ng property dahil siya ang nagbayad ng utang? Of course not. Syempre hindi. Tandaan po ninyo, pag ikaw ay nagsasangla, mas maliit ang value nun doon sa kino-collateral mo. Mas mahal pa rin syempre. Di ba pag nagpupunta kayo sa bangko, tinitignan yung value kung magkano ba itong property. May nagsi-CI dyan. No? Tinitignan na, yung value ng property niya parang 3M. Tapos inuutang niya 5 million. Hindi ka babautangin ng bangko ng 5 million kung ay collateral mo 3 million. So, more likely, papautangin kang bangko 1 million, 2 million. Basta kung ano lang yung mas mababa dun sa value ng property. Dito ang sample natin, 5 million ng property. 1 million ang pinautang sa'yo. O syempre, mas malaki pa rin ang value ng property kasi hindi magbibigay ang isang nagpapautang ng pera ng mas malaki. Tapos, pag hindi ka nakabayad, iko-collateral mo, mas mababa, di lugi siya. Tama, di ba? So, hindi automatic na ang magiging may-ari po nun ay yung pangalan. Kasi, yung tumubos. Kasi, again, yung property ay mas malaki pa rin halaga. At tandaan po ninyo, kung walang last will and testament, kayo magkakapatid ay hati-hati pa din. Now, so anong gagawin? Na-isettle yung 1 million. Okay? Kapag halimbawang naisipan ninyo na ibenta na natin yung property, total, hindi na natin mahahati-hati yung property. Alam nga naman, yung bedroom sa'yo, panganay, yung CR sa bunso, yung middle, dun sa may living room, no? Hindi naman pwedeng ganon. So, nag-isip kayo, bebenta na lang, no? So, bago ninyo hatiin yung proceeds ng benta, sabihin natin 5 million, bayaran nyo ng 1 milyon yung pinantubos nung panganay para fair, di ba? So, panganay, ikaw tumubos ng property, eto na yung pinambayad mo, 1M. May natitirang 4M, 4 kayo. So, saka kayo maghahati-hati. Kung anong natira doon, menos doon sa binayad doon sa creditor. Kahit ang panganay pa ang nagbayad niyan, dapat ibawas yan bago doon sa hatian. So, saka kayo magkakaroon ng extrajudicial settlement of estate. Pwedeng with deed of sale. Halimbawa, ibibenta yung property. Why not? So, ganun po, no? Hindi po pwedeng automatic na kung sino ang tumubos ng property, siya ang magiging may-ari ng property ng kanyang mga magulang na namatay na. Mas malaki pa rin po ang value ng kino-collateral kapag ikaw po ay hingi ng utang. Okay? So, importante po yan. Shoutout muna tayo bago tayo bumalik sa ating topic ngayong gabi.
Syempre, yung mga nanonood po sa atin sa DZRH News, pwede po kayong mag-message, pa-shout out, ganon, di ba? At live na live po kami sa DZRH News, DZRH News Television at sa DZRH TV 4K live stream. Magandang gabi po, Jerry! Watching, saan ba si Jerry? Watching saan ka, Jerry? Cora Kabura, good evening. At Nelson Sanchez, JP Pedilyaga, Nelson, taga saan si Nelson? Zoraida Nieves Falyurino. Oy, ang tagal nating hindi hindi pagkakitaan tsaka nababasa yung iyong message, Miss Zoraida. Marilo de Guzman, syempre laging present. Roxanne Costo, Miss Gail Enriquez, Peter Lynn Sanchez ng Jeddah Kingdom of Saudi Arabia. Syempre pagbati din po, happy birthday sa pinaka-Diyosa ng DZRH. Walang iba kundi si Diyosa Cruzat. Asa na ba si Diyosa? Hindi nagpakain. Sa bagay, gawain ko din yan kapag birthday ko, magbe-birthday leave ako. Gawain ko yan tumakas kapag birthday. Ba-birthday leave po ako. Magandang gabi po, Violeta Sembrano, Irene Almodovar, Jovian Morales, si Rexon Fernandez dyan po sa may Nueva Ecija, Josephine Garimbao ng Michigan, Valentino Poncia Moonbeats, magandang gabi. Calixto Jacinto, Alan Ronald Evaristo. Babalik po tayo lang po munang mga paalala dyan lamang po kayo. Kasama pa rin po. Ako po si Attorney Cam. Oras po natin 6:58. Hingi muna tayo ng update sa sunog sa may residential area sa 10th Avenue, Caloocan. Nandyan po si RH27 Noche Kakas. Nakataas daw po sa first alarm. Noche Kakas, ibalita mo to, Noche. Attorney Cam, ito halos bago mag alas 7 ngayong gabi, idineklarang fire under control. Itong sunog na sumiklaba dito sa may Chief B. Samson Road sa ngandaan na 9 Barangay 80 Lungsod ng Caloocan. Ito ay isang residential area na kung saan ay patuloy pa rin sinisikap na maapula ng Bureau of Fire Protection. Sa ngayon ay in-place pa rin itong mga fire truck at sinisika pa rin nagbubuga pa rin ng tubig. Umabot sa unang alarma itong sunog dito sa residential area sa lungsod ng Caloocan. Wala pang report kung mayroong nasawi o injured dito sa insidente. Noche, yes, ano daw ang dahilan? Bakit nagkaroon ng sunog dyan sa may 10th Avenue? Wala pa, Attorney Kat, dahil wala pang fire out itong fire incident. Okay, maraming salamat, RH27. RH27, nagsigakas DZRH, una sa Pilipinas, ito na sa Pilipinas. Nagbabalik po ang usapang legal. Medyo sumasabit tayo Parang nagbibinata ako Pinag-usapan po natin, may kinalaman po sa mortgage. Ano po, no? Kung sino ba ang magiging may-ari po ng property in case na ito ay mabayaran ng isa sa mga magkakapatid, no? Papaano naman po? Ito ang napakagandang tanong. Paano kung hindi po nakabayad, no, yung mga tagapagmana? Namatay na po yung may-ari, no? At hindi na nabayaran yung property na sinangla. Automatic po ba na ang magiging may-ari nun ay yung pinagsanglaan? Kasi may ganun po minsan mausapan lang nila mortgage, no? Tapos biglang i-adjudicate i-adjudicate talagang yung nagsangla po or yung pinagsanglaan, sasabihin niya na ako na may-ari nito kasi hindi naman natubos, 'di ba? Ano bang purpose ng pinahiram ko sa kanila, 'di ba? Akin na 'to. Pwede ba 'yun? Pwede ba 'yun? Hindi po pwede 'yun.
Base po sa ating legal maxim na tsaka doktrina na pactum commissorium, hindi po pwedeng maging automatic na may-ari po, no, yung pinagsanglaan. Dahil again, ulitin ko po uli, mas malaki pa rin ang value nung kinolateral kaysa dun sa inutang. 'Di ba? So ngayon, halimbawa hindi makabayad. Pwede bang ipasalo na lang para kahit papaano hindi mabayaran pero kumita pa sila? Kasi may value pa yun eh. Meron pang halaga yung property at kung mapo-foreclose ito, baka malugi sila, no? O kaya baka mas maigi na magkaroon na lang ng another buyer pero dadaan po sa pasalo. Now, ang pasalo po ba ay pinagbabawal? Of course, hindi po. Pwede po ang pasalo pero dapat po dumaan po ito sa tama. May notice dun sa pinag-utangan at pumayag, no? Yung pinag-utangan na may papalit na iba na magbabayad doon sa pagkakautang, no? Ang tawag po dito sometimes, no, kapag halimbawa nagpapasalo, yung sale with assumption of mortgage. So nagkabentahan pero inassume mo yung mortgage. Nagiging ako, parang lalaki ako. So, yan yung pasalo, no? Ibig sabihin po nun, yung buyer, makakatipid pa rin, no? Paano siya makakatipid? Bakit may mga tumatangkilik ng pasalo? Okay. Halimbawa po, ang property ay 10 milyon, no? At ang pagkakautang na lamang po doon sa mortgage ay 5 milyon na lang. So imagine the property is 10 million. So 5M yung sasaluhin. Ikaw na buyer, usually, nakikipagtawaran ka doon po sa mga heirs o kaya doon sa may-ari ng property kung buhay pa sila, no? Na instead of another 5 million na ibayad sa kanila, kasi 10 million nga ang value ng property, no? Nakikipagtawaran ka na, o sige, 3M na lang yung ibabayad mo. So, nakatipid siya 8M. Minsan nga, mas mababa pa 2.5, no? Lalo na kapag need talaga ng money, tas hindi na sila, kaysa ma-foreclose yung property, so, binibenta na nila ng mas mura. That's the reason kung bakit yung pasalo ay very, yung common, tsaka marami po ang gustong bumili ng ganito, ng mga property. Kung saan, no, hindi na kayang bayaran ng may-ari o kaya ng mga tagapagmana, yung property na naka-mortgage, na nakasangla, ibebenta na lang nila ito. At least makuha man lang nila yung remaining nung kanilang, money doon sa property, no? Sayang din naman, no? So, may mga ganun po. Pero isipin po ninyo, again, kailangan may notice doon po sa pinagsanglaan at siya ay pumapayag na ikaw ang hahalili na magbayad ng interest or rather yung amortization with interest doon po sa pinagsanglaan, no? Yun ang wisdom naman ng pasalo. Nakakamura si buyer, at the same time, yung seller naman po, hindi na makabayad, pero makakakuha pa rin siya ng pera mula sa buyer. Okay, so yung mga nagpapasalo po, again, sale with assumption of mortgage, kailangan po papayag po kung yung pinagsanglaan, ha? Tandaan po ninyo, kapag tayo po ay nagsasangla, hindi ba yung titulo ng property natin, isinusurrender natin yan. Kasi hindi natin basta-basta makuha hanggat hindi nababayaran. Dahil ang titulo po ng property, isang kopya lang po yan sa owner, no? Ang isa po ay nandoon po sa my registry of deed. At kapag sila po ay nagkaroon ng sanglaan, ipinapa-annotate po sa registry of deed yung sanglaan. Para in case, no? Yung iba kasi nagpapasangla pero hindi binibigay yung yung titulo. Tapos, yung pala, sinasangla sa iba. Ito talaga, scam talaga to. Scam. Very, very fraud. Bakit? Meron pong kakilala kami, no, na kliyente na, okay, nagkaroon sila ng
sanglaan, sinangla yung property, pero hindi niya kinuha, of course, yung titulo. Yun ang pagkakamali niya. Hindi niya kinuha yung titulo. Tapos, ang usapan lang nila, babayaran siya per month ng ganito, no? Yung pala, isiniyang lasapin, ang dami. Siguro mga 10 tao yung pinagsanglaan. At hindi lang yan. Magkano lang yung value ng property? Napakarami ng pinagsanglaan. Kaya ang nangyari, nagtatago na. Hindi na makasingil. Anong dapat niyong gawin? Kapag halimbawa nagkaroon po kayo ng sanglaan, paano kung nasa kanya yung title at binenta pa sa iba, ipa-annotate niyo po sa Registry of Deeds yung inyong mortgage agreement. Okay, yung mortgage contract. Para kung sakaling may bibili ng property, sasabihin nung buyer, kasi syempre dapat mag-exercise po kayo ng due diligence. Pupunta ka muna sa Register of Deed o kaya dun sa mga LRA extension nila sa mga malls, no? Para makakuha ka ng certified true copy. Yung kulay blue po, yung parang blueprint sa gilid. Tapos yung Xerox copy nung title. At makikita nila doon na, naka-mortgage pala to, hindi pwedeng bilhin. Dapat ipa-cancel mo muna yan. Huwag po kayo basta-basta papasok sa mga ganun, yung sanglaan. Kaya nga po, ang typical na ginagawa po pag nagsasangla, lalo at malaking halaga, kinukuha po yung title para hindi niya na maisangla sa iba o kaya maibenta yung property. Kung hindi man sa'yo mabigay yung title, pwede kang annotate ng inyong kasunduan, ng inyong mortgage, doon po sa Registry of Deed para sure ka na hindi ito mabibenta. Diba? Yung interest mo ay safe na safe. So kung halimbawa po, hindi talaga nagkabayaran, okay? At na-foreclose itong property, no? Ano ang remedy nung may-ari ng property o kaya ng tagapagmana ng property? Goodbye na lang ba yung property nila? Of course not, no? Kung halimbawa po, may biglang nakahanap ng pera ang isa sa mga tagapagmana o kaya yung mga may-ari ng property, meron silang 1 taon, of course, para ma-redeem ang property. 1 year from the date of sale dun sa auction. So, pag nagkaroon po ng, sabihin natin, biglang pera, may nagpadala ng pera, tumama sa loto, tumama sa kung saan, hindi ko man alam ko, or sinwerte sa buhay. Yan ang pinakamaganda, sinwerte sa buhay. So, pwede po nilang mabawi ang property. Binibigyan sila ng batas kahit ito po ay extrajudicial foreclosure o kaya naman po judicial foreclosure, dumaan sa korte. So, meron po kayong 1 year para mahabol, mabalik po sa inyo ang property. Lalo na kung itong property na to, house and lot na meron pang, syempre yung memories, nandoon, ayaw nyo talagang i-let go, may habol pa. Okay, hanap lang tayo. Good evening po. Sabi ni Isagani, ayan, binabati niya sa El Nido, Palawan, si Rebecca Bonales, Austria. Haong ba to? At sa Hulo Rojas naman po, Palawan, na si Faustino Manggi Haom. Ang pagbati ay mula kay Isagani, Austria. Haom ng Rojas, Palawan. Ayan, na hello po sa mga nanonood at nakikinig sa atin sa Palawan. Uy, sa mga taga Puerto Princesa, yung mga Underground River, maganda dyan ha. Magandang gabi po sa inyo. At syempre, magandang gabi rin po, pahabol pagbati po mula sa ating mga kababayan na nanonood po sa atin sa DZRH News, kay Jericho Ferrer, sabi niya, gusto ko po ng DZRH na shirt, wish ko po. Pupunta ka sa namin malapit na yung anniversary ng RH. Napin mo ako, okay? Florence Regalo, na nanonood po sa Maypila, Laguna. Shout out sa'yo. Tama ba ito? Titing Binayog Ubina. Ayan, Willie Relador, good evening. Nanonood po kami sa may Gapan City, Archie Valencia. Uy, mga taga Zamboanga City, magandang gabi. Ay, mga kababayan natin sa ibang bansa OFWs po, Bebelinda Rondina, na dito po sa may Kuwait Ma'am. Sabi niya po, magandang gabi.
Yung kanina, binati natin, nasa may Kingdom of Saudi Arabia. Marami tayong kababayan na nag-work po, no, sa Middle East. No? Kaya po, naku po, sa nangyayari sa ating paligid, ingat-ingat po kayo at naway maging safe pa rin po. No? Safe and sound sa inyong kinalalagyan. Ganun din po kay Miss Mel Aquino. Magandang gabi po na nonood sa may Liloan, Cebu. Tama po ba ito? Michael Corpus at Juan Mactaf. Tama ba? Nonong Peñaflor. Sabi, pwede na daw pang got talent yung boses ko kasi nga nagbabago nagiging babae, tapos minsan nagiging lalaki, di ba? Nida Tadeo, Gilbert Zabala na nanonood po sa Las Navas, Samar. Meron po palang ganyan, Las Navas. Ay, yung kababayan natin sa Rome, Italy, nanonood, Angelo Carpio and Alan Ronald. Magandang gabi. Babalik po tayo. Ilan po munang mga paalala dyan lang po kayo. Pinag-uusapan pa rin natin sangla, no? At kasama pa rin po, ako po si Attorney Cam. Oras po natin, alas 7:15 ng gabi. Kasama niyo pa rin po, Attorney Cam, para sa DZRH Usapang Legal na pwede na lang sumali sa ano ba to? Philippines Got Talent. Kasi daw yung boses ko nag-change kasi parang parang may nakakaalala na naman, nagiging yan na naman, nagiging lalaki na naman. Okay, pinag-uusapan po natin yung mortgage. Again po, ang mortgage po o yung sangla, ito po ang pinakamabilis na paraan para ikaw ay makapangutang. No? Ang hirap po kasing makapangutang ng hindi mo kakilala or kahit kakilala mo, no? Tas malaking halaga. Anong assurance niya na magbabayad ka? So, kadalasan, no, ang assurance po ay nagbibigay sila ng collateral. So, collateral meaning to say, meron silang piniprenda para kapag halimbawang hindi sila makabayad, itong property na to ang sasagot dun sa pagkakautang nila. Whether ito po ay real properties, no? O minsan, yung sasakyan, no? Personal properties. Okay, normal po, no, na pag nagigipit ang tao, nangungutang. No, sabi nga nila walang nakukulong sa utang, pero syempre dapat andun pa rin po yung obligasyon natin na magbayad. Dito po kasi sa mortgage o sa pagsasangla, kapag hindi ka na nakabayad, so merong chance yung nagpautang sa'yo na mabawi yung kanyang puhunan o kaya yung kanyang pinautang. Kasi alam naman po natin na kapag tayo nagpapautang, ito po ay dugot pawis din po, pinaghirapan po nila, no? Kahit tinuturo po natin, no, na walang nakukulong sa utang, ayaw naman po natin na yung mga kababayan natin ay laging ganun ng ganun na utang lang ng utang, tapos yun na, no, hindi na nagbabayad. Tapos parang naging na nila, hobby na hindi magbayad kasi alam nila na walang nakukulong sa utang. Tandaan po ninyo, may mga exception po yan. Kung halimbawa, nag-issue kayo ng cheque at ito po ay tumalbog, baka makasuhan po kayo, bouncing check law. May kulong po ito. So pag ito naman po, no, halimbawa merong collateral, ang solusyon i-foreclose ang property, magkaroon ng sale, auction sale at maibenta para mabawi ang puhunan o kaya yung pinautang. Okay, may tanong po dito. Ayan, papaano po kapag halimbawa dun sa mortgage may nakalagay po na bawal i-alienate o i-dispose ang property, no? Tama po ba 'yon? Hindi po pwede, no? Ang stipulation na pinagbabawal ang alienation ng property o ibenta sa iba ay pinagbabawal po. Kaya nga meron tayong tinatawag na pasalo. Okay? Kaya po na ibebenta pa rin ng property kahit nakasangla. Okay? Ang mahirap dito kapag halimbawa naka-mortgage, no? Tapos, hindi mo pinarehistro sa Registry of Deed yung inyong usapan at ibinenta sa iba, hirap habulin, di ba, no? Kasi alam nyo po, kapag kayo po ay nagpa-annotate sa Registry of Deeds, ito po ay notice to the whole world. Kasama na po dun sa bibili yung buyer na malaman niya na yung property na yun ay nakasangla pala at dapat bayaran mo na yung pagkakasangla bago.
Okay? At tanggalin yung annotation bago maibenta yung property, no? So, minsan ang ginagawa ng buyer, iawas na natin yung pagkakautang mo. Kasi kung hindi mo yan babayaran, hindi makakancel yung annotation ng mortgage, right? So, hindi mapapalipat sa iyo buyer yung property. Kaya yung mga buyer po always exercise due diligence. Caveat emptor. Buyers beware. So, bawal po yun, no? Papaano naman po yung mga halimbawa? Yun nga po, yung mga magkakapatid na hindi pa rin nagkakasundo-sundo. So, kanina, diniscuss na natin, no? Kung halimbawa may nagbayad na kapatid at magsisettle sila ng estate, kailangan na ma-reimburse naman muna siya dun sa binayad dun sa creditor. Kasi bawal po kayo magsettle ng estate kung meron po kayong creditor. So, i-satisfy nyo muna yung pagkakautang. Tandaan po ninyo, no, ang creditor po, yung pinagkakautangan, nasa priority list po yan kapag magkakaroon po ng settlement of estate. Kailangan bayaran po muna sila. So, lagi silang may habol. At ang pagkakautang po, at saka yung obligation na bayaran sila, no, kung sila po ay inutangan, hindi po nawawala yan kapag namamatay po ang may-ari o yung pinag-utangan nila. O yung nagkautang sa kanila, rather. Kasi may mga ibang sinasabi na, wala naman akong utang sa'yo sa tatay mo tsaka sa nanay mo eh. Namatay na sila, kaya nag-goodbye na rin yung utang ko. Yun po yung mga maling pag-iisip, no? Na dapat ay iwaksi, tanggalin natin sa ating kaisipan. Magbayad pa rin po tayo. Namatayan na nga, hindi nyo pa babayaran yung pagkakautang ninyo. Kumita na kayo at napakinabangan nyo yung pera. Ibigay nyo naman po sa mga tagapagmana yung pagkakautang ninyo. Dahil nagpo-form po yan, no, sa kanilang mana, no? Kasama yan sa dapat na mamanahin nila. Yung pera na makukuha nila doon sa may pautang ng kanilang mga magulang. Shout out din po. Teka lang may pahabol na greetings lang tayo. Syempre, kay Papa Will, Mama Jovita, Nanay Connie, magandang gabi po sa inyo. And kay Tita Erlinda Agloco, Tito Walter Agloco, magandang gabi rin po sa inyo dyan sa may Ilocos Norte. Sa mga taga Vira Catanduanes, magandang gabi po sa inyo. Si Florence, magandang gabi rin. Pahabol din po si Willie, magandang gabi po. Shout out na rin po syempre. Wait lang po hanapin ko lamang po yung mga followers ko po dyan sa my TikTok account ko. Hanapin niyo po ako Attorney Cam, ATTYCAM. Minsan po si Attorney Cam po ay sumasagot po, no, sa ating mga kababayan na mayroong katanungan. Pero again po, disclaimer lamang, no, limited lamang po yung ating binibigay na impormasyon. Depende po, no, doon sa question na binibigay sa atin sa TikTok account. Alam niyo naman po na kapag nag-comment ka, di ba, kailangan maunti lang. So, hindi mo malagay yung buong kwento, no? Mas maigi pa rin po sumangguni sa abogado na pinakamalapit sa inyo at ipakita yung mga dokumento na meron kayo. Si Alex Alihan, magandang gabi po. Sabi niya, nice madam, parang madali nga. Charo Abraham, papaano naman daw po kung ano po ang tawag ngayon kasi wala na raw yung dating hindi ko maintindihan yung bats. Anong bats po? Shout out din po kay Devilla Lea ng May Kawayan, Bulacan. Ayan. At yung regards daw po from Liloy ng Zamboanga del Norte, Velasco, Lanuhan, Cabardo family. Liliana Rimando, magandang gabi po. At yung mga nanonood din po sa may Santa Maria, Bulacan. Miss Joy Garimbao, hello po. Salamat po sa pagtutok. Yung mga nag-share po ng ating episode ngayon, thank you so much po. Again po, magkakasama tayo every Mondays, Wednesdays, and Fridays. Ako po si Attorney Cam. Every Tuesday and Thursday naman po nakakasama niyo si Attorney Rina Seco. Ayan. At syempre kami po ang nakakasama niyo sa DZRH Usapang Legal. Susunod na po ang DZRH Usapang Pangkalusugan naman po.
Lunas at Lunas Extension. Muli po maraming salamat sa pagtutok. Thank you so much. Nakasama niyo po ako, yours truly, Attorney Cam. Oras po natin sa Pilipinas, ha? 7:28.